Hello everyone! Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Ang buhay ng isang kadama dito sa Saudi Arabia hindi ganun kadali. Ngayong oras na to, ituturo ko sa inyo kung anong mga dapat yung gawin pag andito na kayo sa Saudi Arabia. Unang-una sa lahat, ang dapat yung matutunan ay ang Arabic words. Kasi kung hindi marunong mag-English ang inyong employer, ay paano na kayo? Paano kayo magkakaintindihan, di ba? Kaya dapat kahit paunti-unti, inaaral nyo. Kahit yung mga simpleng Arabic words lang. Para at least kahit na paano, meron kayong pang-umpisa. Aralin nyo rin ang kanilang pamumuhay kasi magkaibang pamumuhay ng Pilipinas at ang pamumuhay natin dito sa Saudi Arabia. Dito ay kailangan ang mga babae ay balot na balot at maluluwag ang mga damit. Pero tayo ay kadama, pwede na sa atin yung gantong damit lang pero kailangan maluluwag at hindi hapit sa katawan. Hindi ko sinasabing lahat ay pare-pareho. Swertihan sa amo, merong iba open-minded, merong iba ay closed mind. Kailangan lagi kang balot ang buhok mo at ang katawan mo ay kailangan hindi hapit ang damit para hindi ka pagselosan. Favorite talaga ng mga alaga ko ang french fries, nuggets, burger at saka strip. Hindi ko alam kung bakit. Pati rin ang amo kong babae. Mahilig din sa mga mamantikang pagkain. Kaya kung mayroon mang magkakasakit dito ay siguro kakakain nilang mamantika. Kaya ako mas gusto ko lang kumain ng plain rice at white egg na nilaga. Kaysa kumain ng mga puro prito. Kaya lang wala tayong choice kasi pagkain nila, pagkain din natin. Kaya wala tayong choice. Kaya ihain na natin to sa kanila nang mabusog sila ng bonggam-bongga. Isa pang idadagdag ko para sa inyong kalaman, ang mga bahay dito ay hindi pare-pareho. Noong nagtrabaho ako sa Dammam, ang mga bahay doon ay malalaki. Talagang as in talagang malalaki. Ang karamihan doon ay 2 katulong, 3 katulong. Pero ngayon, nauuso ng apartment style. Pero doon sa pinagpasukan ko sa Dammam, ang mga bahay doon ay may kanya-kanyang pintuan na parang apartment kasi nga subdivision siya. Pero mas mainam kaysa dito. Sa Singapore naman, pangalawang pinasukan ko, doon naman apartment style, condo style, pataas. Mayroon siyang first floor, third floor, second floor, 5th floor hanggang 18th floor yung bahay ng amo ko. Kaya lang sila ay nasa 5th floor. Kaya gumagamit kami ng elevator. At ang bahay nila ay merong 3 kwarto, 2 CR at isang kusina. Tapos, yung sala niya ay medium size lang. Hindi large, hindi small. Pero, meron siyang sampayan at meron siyang pinaka-terrace. Pwede ka doon magsampay ng mga damit nila. Maniniwala ba kayo sa akin kung naka-experience ako ng bamboo na sampayan na ginagamit nila? Oh my God! Isinasampay yun sa labas ng bintana ng kusina at isinasabit lang gamit ang kamay mo. Minsan natatakot ako kasi baka mamaya malaglag ako pero wala tayong choice. Kailangan natin gawin kasi yun yung sistema nila. Ang sumunod naman ay ang amo ko sa Unaysa. Ang bahay ng amo ko sa Unaysa ay napakalaki. First floor to third floor. Pinakahalabahan talaga ay nasa third floor. Kaya lang matanda na yung amo kong babae at hindi siya nakakalakad masyado. Kaya sa first floor na lang siya nag-i-stay at ginawang kwarto yung isang urpa halaliya or pinaka-middleist nila. Tapos, nagawa lang na isang sala para pag may bisitang darating para bisitahin siya, doon nag-i-stay. Then, may kusinang malaki. Ang kusina niya talaga mayroong pinaka-storage room kasi nga marami siyang freezer na nakalagay doon. At mahilig siya mag-stock ng mga pagkain dahil nga malaking pamilya sila noon. Pero nung nag-iisa na lang siya, isa na lang ang ginagamit niya. At ito na nga ang sunod, dito sa Riyadh. Dito sa Riyadh naman ay apartment style ang bahay ng amo ko. Sa taas ang may-ari ng bahay, sa baba naman kami. Maliit lang naman to, hindi naman ganun kalakihan. Pero kadalasan daw dito sa Riyadh ay apartment style lang. Madalang kayo dito makakuha ng amo na malaki ang bahay. Karamihan ng malalaking bahay dito sa Riyadh ay sa province ng Riyadh. May province din ang Riyadh katulad ng ibang lugar dito sa Saudi Arabia. Dammam, may province siya, may Jubail, ganon. Etong Riyadh naman ay nasa parang syudad kami. Malapit sa mga mall, malapit sa World Boulevard. Kaya po pag sinabing Saudi Arabia, hindi lahat po ng bahay ay pare-pareho. Merong pumaliit, merong malaki, merong apartment at iba-iba rin ang klase ng employer na matatagpuan natin. Hindi rin po pare-pareho. May kanya-kanya silang ugali at may kanya-kanya silang sense of humor. At may kanya-kanya rin silang mood. At isa pang sasabihin ko, hindi rin pare-pareho ng klase ng pagluluto ng pagkain dito at hindi rin pare-pareho ng taste sa mga tao dito. Pero meron silang culture food or talagang natural lang kinakain katulad ng kubos, tamor, laban, jirjir, salata at
Pinakamahigit sa lahat ang kanilang kabsa. Ang pinaka main dish dito ay ang laham. Ang laham na minsan naayawan ng mga kapwa nating kadama or Pilipino dito sa Saudi Arabia dahil na masangsang daw ang lasa. Pero masasanay din kayo. Sa una lang yan, hindi nyo rin malalaman kapag hindi nyo tinitikman. Kailangan nyo tikman para malaman nyo ang totoong lasa. At pag nagustuhan nyo na, ay baka araw-arawin nyo na. Huwag nyo aaraw-arawin dahil malakas yun sa kolesterol at marami yung fats. Karamihan dito sa Saudi Arabia, yung mga fats niyan ay pinakukuluan at pinamamantika. Then, yun ang ginagamit na mantika panggisa ng kanilang pagkain. Kaya sa mga baguhan at sa aking mga kababayan dito sa Saudi Arabia, ay huwag nyo masyadong dibdibin ang pagkain ng laham at iwas-iwas din sa mga fats at baka tayo magkasakit. Ingatan ng ating sarili kasi yan ang ating puhunan. Sana po marami kayong natutunan at mayroon kayong kaalaman na kuha sa aking mga video. Sa mga gusto pong mag-follow, like, comment, and share, maraming salamat po. Thank you for watching.